Magandang hapon, UP Los Baños. Ako si RJ. Friday na naman po. Tambay na ulit sa programang Hatiday sa Abot-Saring Kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kulay na usapan, magkabuluhang kasaysayan. Papanahong balita, kasabay ng makabagong teknolohiya. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Kakaaliw na usapan, kwento at tagumpay. Usapang pang teknolohiya, mga pagbabago, pananaw sa buhay. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Huwakin ang kaisipan sa mga bagong kalaman, upang maging masaya at makabuluhan. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Pandemic ay hindi muna tayo makapag-conduct ng ating nakagawiang graduation sa Freedom Park na tampok sa ating Tatak UPLB last week. Pero tuloy na tuloy po ang graduation sa UP Los Baños. Of course, marami pang pangyayari sa ating campus, kabilang dyan ang mga isinasagawang for the search for the next UPLB Chancellor. At syempre dito po sa Los Laguna ay tayo pa rin ay under ng modified enhanced community quarantine. So patuloy pong mag-ingat ang bawat isa dahil tuloy pa rin po ang laban natin sa pandemya. At mamaya siguro mag-discuss pa tayo tungkol sa virtual graduation at marami rin tayong pag-uusapan dahil mamaya sa ating usapang UPLB ay makasama naman natin ang Director ng Institute of Plant Breeding. Pag-usapan naman natin ang mga bagong varieties na nadiskubre at na-develop ng IPB. At syempre, usapang graduation, di mawawala dyan ang after graduation, kundi ito nga po yung pagka-apply ng trabaho ng ating mga fresh grads. Paano kaya sila maghahanap ng trabaho sa gitna ng pandemya? Magbibigay ng tips ang isa sa graduate at mag-virtual marcha bukas. No? So kung sino yan, alamin natin yan mamaya. Pero bago natin pagpatuloy ang ating kamustahan sa ating programa, ay alamin muna natin ang mga kaganapan sa ating pamantasan. Hatid yan ang ating mga kasamahan mula sa Office of Public Relations ng UPLB. Heto na nga at aarangkada na ang UPLB Balita. Ilang balita mula sa UPLB. Iba't ibang sektor sa UPLB sinangguni sa paghahanap ng bagong chancellor. Regent Francis Laurel, tampok sa virtual graduation ng UPLB. Mga nangungunang mag-aaral sa graduate school, kilalanin. Sumangguni ang search committee for the next UPLB chancellor sa mga kinatawa ng kaguruan, kawani, mag-aaral, alumni at mga nagdaang pinuno hinggil sa pagpili ng susunod na chancellor. Ang mga magkakahiwalay na konsultasyon ay sinagawa online sa pamamagitan ng Zoom noong August 6, 7 at 10. Hindi gaya ng pagbabahagi ng plano ng mga nominado na binuksan sa publiko, random selection ang nangyaring pagpili sa mga nakilahok sa konsultasyon. Ang serye ng konsultasyon ay bahagi ng higit isang buwang proseso na paghahanap sa sunod na chancellor ng UPLB. Ang resulta nito ay magiging bahagi ng pinakahuling ulat na ipapasa ng search committee kay Pangulong Danilo Concepcion sa September 4. Ang mga nominado sa pagka-chancellor ay sina Dr. Patrick Alain Azanza,
Dr. Jose Camacho Jr. at Dr. Fernando Sanchez Jr. Si UP Regent Francis Laurel ang panauhing pandangal sa ika-48 pagtatapos ng UPLB sa August 15. Isasagawa ang palatuntunan online sa pamamagitan ng official YouTube account ng UPLB at Facebook page ng mga kolehiyo. Si Laurel ay nagtapos ng BS Agriculture, Major in Agribusiness sa UPLB bilang magna cum laude noong 1970. Mayroon din siyang Master of Business Administration mula sa Northwestern University sa Amerika. Siya ay kilala at iginagalang sa larangan ng pagninegosyo. Siya ang Pangulo at CEO ng Toyota Batangas City, Toyota Camarines Sur at Toyota Albay. Pinamunuan niya ang kumpanyang YKK Philippines sa mahabang panahon. Bahagi din siya ng advisory board ng Rizal Commercial Banking Corporation. Ilan sa kanyang mga nakamit na parangal ay ang Order of the Rising Sun Gold Race with Neck Ribbon mula sa Emperador ng Japan. Si Eileen Hara ng kursong PhD in Forestry at Linus Van Plata na magtatapos ng MA in Communication Arts ang hinirang na Academic Excellence Awardee ng UPLB Graduate School o GS ngayong taon. Naitala ni Hara at Plata ang pinakamataas na marka para sa mga titulong doktorado at masterado. Naitala ni Hara at Plata ang pinakamataas na marka para sa mga titulong doktorado at masterado. Sila ay pararangalan sa online hooding and recognition ceremony ng GS sa August 15. Hindi bago sa UPLB ang dalawa. Natapos ni Hara ang kanyang BS at MS sa pamantasan at matagal na ring nagtuturo sa College of Forestry and Natural Resources. Si Plata naman ay nagtapos ng BS DevCom bilang magna cum laude noong 2012. 329 na mag-aaral ang gagawaran ng UPLB ng mga titulong graduado ngayong taon. 250 para sa masterado at 70 para sa doktorado. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Sa Office of Public Relations para sa ating UPLB balita ngayong linggong ito. At talaga namang napakaraming pangyayari sa ating campus kahit po pandemic. No, isa dyan ay yung sinasagawang malawakang konsultasyon sa iba't ibang sektor para sa pagpili ng bagong chancellor ng ating pong pamantasan. Tatlo po ang ating nominado dyan, si Dr. Camacho, Dr. Asanza at Dr. Sanchez. At nitong mga nakaraang araw ay busy-busy nga ang search committee. Naging guest natin yan si Doc Monrazal, no, ang chair ng search committee for the next UPLB Chancellor. Dahil sa darating na September 4 ay magbibigay ng rekomendasyon ang search committee sa UP system kay President Danilo Concepcion. At by September 24 ay malalaman na natin sino ba ang susunod na Chancellor ng UP Los Baños. And speaking of virtual graduation, no, ang atin pong guest speaker dito sa UPLB ay walang iba kundi si UP Regent Francis Laurel. Yan ay galing UPLB. Nagtapos yan ng BS Agriculture sa ating pamantasan. No? Siguro some reminders for our virtual graduation na po. Ito ay gaganapin na po bukas, no, Sabado, August 15. At ito po ay mapapanood ng live sa Facebook page at YouTube page ng UPLB, yung official FB and YouTube page po ng ating pong UP Los Baños. No? Sa first part po ay makita natin doon sa nilabas na publicity material na ating pong UPLB ay ito po ay sisimulan siyempre sa tradisyonal na pambansang awit hanggang sa talumpati ng panauhing pandangal. Ayan. Yung second part of the program naman ay yung paggagawad po ng mga awards sa mga outstanding graduates natin. Now, ang mangyayari po dito, yung first part ay nasa sama-sama po yan na manonood sa FB page at YouTube page ng UPLB. Doon sa second part po, bawat kolehiyo ay mag-i-stream naman po ng kani-kanilang awarding ceremony sa kanilang mga graduates. No? Nakikita nyo sa screen or ma-share po natin sa ating page ay iba't iba pong colleges ang
mag-stream ng kanilang activities. Nandiyan po yung sa College of Agriculture and Food Science, College of Arts and Sciences, College of DevCom, College of Economics and Management, College of Engineering and Agro-Industrial Technology, College of Forestry and Natural Resources, College of Human Ecology, at syempre po ang Graduate School. At base po sa record ay 1,630 graduates at 329 dito yung na postgrad degrees, no? At kanina binanggit na ni Jessa na ang ating mga nag-top dun sa MS and PhD si Hara and Plata, no? 79 PhD graduates po tayo at 250 naman po ang masters. Padayon and congratulations sa lahat ng graduate bukas. Ayan, alam ko excited na po ang bawat isa sa kabila nga po ng pandemic ay tuloy po ang 48 commencement exercise ng UP Los Baños. So yan po ang ating UPLB balita. Sa atin pong pagbabalik ay syempre babasahin natin yung mga bumabati na at nanonood sa atin pong FB page, no, sa Galing UPLB, sa DZLB. 11:16 AM ang Tinig ng Kaunlaran. At syempre po ang atin pong guest sa Usapang UPLB, ang Direktor ng Institute of Plant Breeding ng College of Agriculture and Food Science, si Doc Rodel Maghiran. Yan po yung sa pagbabalik ng Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang Tinig ng Kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Magandang araw po ulit. Ako nga pala si Patrick G. Pabulayan from College of Human Kinetics. Magsa-second year na sa susunod na semester. Radio DZLB is calling for public service announcements. If your college or organization has any public service related announcements you'd like us to post, you can email them at dzlb@devcom.edu.ph. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang Tinig ng Kaunlaran. Every Fridays po tayo, 5 p.m. na mapapanood po ng live sa FB page nga po ng Radyo DZLB. Gayon din po sa official Facebook page ng University of the Philippines, Los Baños. At kanina nga ay nalaman natin sa ating mga kasamahan sa OPR na tuloy ang graduation ng UPLB tomorrow. Again, 48 commencement exercise po ng UP Los Baños. 9 a.m. magsimula yan. Then part 2 ay sa mga kanya-kanyang colleges naman ang awarding ceremonies. Ayan. So hindi na natin patatagalin pa at tayo dadako na sa isa pang segment na alam kong nagpapamalas talaga ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UPLB. Ito na ang Usapang UPLB. Bago nga natin ipakilala ang ating pong guest, ay binabati natin ang mga busy mga faculty para sa course packs, para nga sa darating na pasukan, maging yung mga kasamahan natin sa reps na busy rin para sa kanilang promotions at ang mga kasama natin sa admin. Lahat po ng sektor, especially ang mga estudyante ngayong papasok na semestre. So ngayon po, pinapakilala ko po ang ating guest sa Usapang UPLB. Siya po ang director ngayon ng Institute of Plant Breeding ng College of Agriculture and Food Science. At hindi ko na patatagalin pa, let us welcome sa ating programa, Dr. Rodel G. Maghiran. Good morning, Dr. Rodel. Sir Rodel. Magandang hapon po.
Magandang Ayan. hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Ayan. At Ah, salamat sa pag-imbita. Yan. Siguro po, ang ating tampok ngayon ay ang Institute of Plant Breeding at gusto natin makahingi ng update. Of course, walang pinipiling sektor itong pandemya. No? Siguro, umpisa natin yung kwentuhan natin, Sir Rodel. Ano ba yung mga ginawang hakbang po ng inyo pong opisina, ang IPB, para patuloy pa rin yung atin pong pananaliksik at manatili pong productive ang IPB sa gitna po ng pandemic? Maraming salamat doon sa tanong na yon. Ito nga, limitado yung ating galaw. Kalimitan, work from home. Mhm. At anong gagawin sa bahay? Kaya, dati hindi makaupo kasi Opo. busy. Kaya ngayon, ang napagtuunan, yung mga publications. So, Mm. marami ng mga data. So, sulat ng sulat, bukod sa publication, mga production guide, mga project proposals. And then, ito nga, kagaya nito, mga collaboration, webinars. At doon naman sa aming talagang isang mandate, yung release ng varieties, marami kaming nagagawang nare-release na varieties sa pamamagitan ng aming office, yung GTRRO. So, Mhm. yung isang paraan namin para yung aming mga variety ay may commercialize agad. Kaya yon, publications, varieties, and mga project proposals, production guides, para kahit papaano magawa pa rin namin yung aming mga target. Tama yun. So talagang kahit, syempre halos 5 buwan na po tayong lockdown ay very productive pa rin ang IPB. Siguro, pasok lang muna tayo. Alam ko pong gusto nyo na natin i-share din yung mga bagong varieties. I'm so excited din na ma-share to sa ating mga viewers. Pero, of course, tayo ay isang public service university, no, Doc Rodel. And then itong pandemic, alam naman po natin, napakaraming mga kababayan natin ang naapektuhan. Siguro pwede bang briefly ma-share nyo po yung mga activity din, community service ng IPB sa panahon ng pandemya? Alam ko, busy rin sa pamimigay ng mga punla, butong pananim ang IPB sa iba't ibang communities, no? At syempre sa LGU. Yun nga po, bigla nagising yung mga tao, may pera pero walang mabiling pagkain kasi hindi makakalabas. Kaya nauso nga, nagising na dapat pala may mga tanim sa paligid ng bahay. Kung di man sa paligid ng bahay, kahit sa bubong, kahit sa pasemano. Kaya bigla ay kailangan ng binhi. Kaya bigla rin na kailangan naming mag-produce pa rin ng binhi, may pamigay yung aming mga binhi, at hindi lang binhi, pati punla. Kasi kung binhi, medyo matatagalan pa. Kaya nangyari, pati yung mga seedlings nga. Kaya ang nangyari rin, yung mga work from home, gawa sila ng mga potlets para pagtaniman. Kaya ibibigay namin doon sa mga nagpo-produce ng seedlings. At yun naman, pinamamahagi namin sa pamamagitan ng aming extension division. At by request, yun, namimigay kami ng ganun. Doc Rodel, marami pang mga communities ang naghihingi po sa inyo ng punla at binhi? Yun nga po. Marami pa rin. At saka yung iba naman syempre ay hindi namin maabot sa ngayon. Kaya iba pinapadala na lang through LBC. Yung iba abot hanggang Mindanao. At marami kaming mga request. Hindi lang doon sa aming NSF, meron din kami ng pamana. Yung organic area namin doon sa Pili Drive. Marami rin request doon. At iba-iba pating mga project nagre-request din ng mga binhip sa amin. Yun ang aming mga... At saka yung aming palangguan, Snap Solution, gustong-gusto. Kasi nga, kahit sa basta naarawan, meron kang konting espasyo, makakapag-produce ka na ng iyong mga gulay. Magandang yun yung sa Snap, no? Kasi yung ibang mga lugar, lalo sa mga urban areas, medyo walang espasyo, walang lugar na pwede magtanim. Pero sa pamamagitan ng mga technology na dinevelop din ng ating mga mananaliksik dyan sa IPB ay patuloy. And I think siguro, ko mag-agree kayo, Doc Rodel, no? Ang na-highlight sa atin ngayon sa pandemic, kahit may mga negative na balita, ay yung pagpapahalaga natin na, maganda pala na magtanim, no? Para meron ka ng sariling ani na pwede mong kainin at sure ka na malinis. At
malusog ito o makatulong sa kalusugan ng tao. Doc, siguro ito, umpisa na natin. Unti-unti natin itong mga plant varieties, no, na develop ng ating pong Institute of Plant Breeding. Siguro nakita ko po yung pinadala sa akin na research ng IPB. Meron po ba daw tayo mga plant varieties na bago, yung sa ube, yung sa yam, saka yung sa soybean? And siguro ang gawin natin, Doc, para mas maintindihan ng tao, ano yung pagkakaiba dito? Ano yung, kumbaga, sa tradisyonal na mabibili mo sa palengke, ano yung pagbabago or unique characteristic ng mga bagong plant varieties? Maraming pong salamat doon sa introduction na yon. Ito nga, napagtuunan namin, ang dami naming mga germplasm collection. Mini-maintain, kinakarakterize. So, yung mga magaganda, pinipili naman yon. At yung pinakamagaganda, siya nating inire-release na variety sa pamamagitan nga ng aming office, GTRRO. Kaya itong sa ube, meron kami nung Dayang 1. Ang Dayang ay di katapat ng dato. Kaya itong Dayang 1, siya ay ube na medyo pahaba, pero hindi yung bako-bako. Di ba? Makita mo yung ibang ube, medyo bako-bako na sanga-sanga, mahirap hukayin. Ito ay medyo smooth. At ang kulay niya, maube yung sa ilalim ng balat, tapos yung laman niya ay medyo ube at may konting puti. Pero siyempre malagkit at masarap. Yun po yung karakteristik niya. Yun namang Dayang 2, ito yung ube na hindi ube. Kasi kung siya. Ano siya, Doc? Yellow-orange plus. Okay. Yellow-orange. Pero ano rin siya, ube. Iba lang yung kulay. Ube rin. Apo. Kung ganun din ang karakteristik niya, yung medyo pahaba na smooth. Kung kabisado niya yung sa Batanes, ang kalang mga ubi puti din. Yun ang kalang, ano po bang resulta? Ano ba't nagbabago yung kulay? Gawa ng nutrients na nakuha sa lupa? O iba talaga? Iba talaga. Yung Okay. sa Batanes, yun yung kalang mga kalimitan ay iniimbak na pagkain sa yung medyo kapos sa pagkain. Kasi ang haba ng shelf life ng ubi, mas mahaba yan kaysa sa ibang mga mga ugat. Kaya umaabot siya ng mga hanggang 6 na buwan. Depende na rin sa variety. Tapos meron din tayo ng tugi. Kung kabisado niyo yung tugi, no? Medyo mabalahibo na puti naman, na malagkit. Ang sarap nun. Mas masarap yung kaysa doon sa, hindi nga lang gaanong buwan, hindi lang gaanong available. Kaya gusto natin, mapopularize ito, itong tugi. Gusto ko rin to. At itong variety namin, itong Busilak Pure. So, mataas ang kanyang phenolics, flavonoids, anthocyanin, at saka yung laman nga niya puti na medyo magaspang ng konti. Pagka kinagat mo, yun, magaspang at saka malagkit. Yun. Ayan. Siguro, Doc Rodel, bago natin ipagpatuloy ito, no, meron kasi kayo nabanggit kanina yung germplasm section. No? Siguro sa isang ordinaryong Pinoy, no, hindi po namin siguro kayang unawain ang yung terminong germplasm. So baka pwedeng explain ng konti, no, bakit ito ay may special section sa IPB at ito ay anong naitutulong nito sa inyong ginagawang pananaliksik? Maganda po yung nabanggit nyo. Mabutit ma-emphasize natin itong NPGRL. So ito yung National Plant Genetic Resources Laboratory. Ang mandato nito ay kolektahin yung ating mga kayamanang genetiko, itong genetic resources natin. Marami tayong mga halaman, crop varieties na unique sa atin. At siyempre, sa urbanisasyon, sa pagdami ng populasyon, na wawala itong mga ito, kaya nababawasan. Kaya kailangan nating masalba. Ito yung mga pag-asa natin, hindi lang sa ngayon, kundi hanggang sa future natin, na yung mga iba-ibang varieties na tulong sa atin, hindi lang sa pagkain, kundi sa gamot, sa hibla, sa fibers, at saka kahit sa manufacturing. Marami tayong mga halaman na sa ngayon siyempre, ang pinagtutuon na natin ay pagkain. Pero marami pang ibang mga magiging gamit niyan. At
kung hindi natin isasalba, hindi natin makukolekta at mapoprotektahan, ay baka mawala agad na hindi pa natin napakinabangan. Kaya yun po, Tama 'yon. medyo Dr. Rodel, kasi hirap. ang issue kasi ngayon is actually food security, Opo. no? At malaking bahagi siguro itong ginagawa ninyo para meron pa rin tayong kakainin sa mga susunod na panahon. Opo. Sige, Dr. Rodel, ano pa po yung mga bago nating varieties aside from nagutom ako dun sa ube? Ano pa po ba ang iba pa nating mga bagong varieties? Ito naman sa soybean, meron tayong mga bagong variety ng soybean. Kaya ito halimbawa, itong Tiwala 12, ito vegetable soybean. Kung kabisado niyo yung edamame, no? Kaya popular sa Japan. Yung green soybean, nilalaga lang, may konting asin, yun na siya na yung merienda. So, pwede yun. Meron tayo itong Tiwala 12, siya yung pwedeng vegetable soybean. And then, meron din tayo nung Tiwala 22, large seeded. Kaya itong aming mga variety, Tiwala 22, 26, 24, mga tataas ang ani at malalaki yung buto. Kasi yung ang laki ng ini-import natin na soybean. Ang gusto kasi sa food soybean, yung malalaking buto. At yung kulay ay mapusyaw, yung halos puti, medyo cream na hindi ayaw nung makuha ng matingkad ang kulay. At yung pusod, yung hilum, ay hanggat maaari ay beige o cream. Kasi yung maraming mga varieties ng soybean, maitim yung pusod. Gusto natin parang malinis yung pusod. Kaya ito yung malalaki yung buto, at saka yung kulay nga ay angkop para doon sa ating processing. Gusto kasi sa processing niya, malaking buto, tapos yung pusod ay mapusyaw yung kulay. At kaya maraming varieties naman ito kasi iba-iba yung performance sa iba-ibang lugar. Kasi hindi naman ito likas sa atin. Kaya merong maganda para sa Region 11. Kaya halimbawa itong Tiwala 24 maganda sa Region 11. Tiwala 26 maganda rito sa atin sa Los Baños, sa Region 2 at saka Region 13. Yun namang Tiwala 22 maganda sa Region 2 at Region 10. At saka itong meron pa tayong isa, yung AGS 374, large seeded din, maganda rin sa Region 2, Region 10 at saka dito sa Laguna. So base yung mga ginagawang varieties, depende rin sa lugar kung saan siya mas mataas ang yield production. Tama ba ako, Doc? Oo, yun. Okay po. Sige. Yun po. Siguro, Doc, tanong ko lang din po, di ba meron din kayong iba pang varieties? Ubusin na po natin yung bahay kubo. Sige. Meron din atang sitaw, meron din may munggo. Meron tayong sitaw. At meron din winged bean. Ano po ba itong mga bagong varieties natin? At ano yung distinct characteristic nan? Itong munggo natin, dilaw. Di ba kalimitan ng munggo ay berde. Kaya ang tawag sa ibang bansa, green gram. Mas gusto itong dilaw at siya yung ginagamit doon sa hopya. Okay. Itong dilaw. At iba yung presyo nito. May premium price. So, halimbawa nung dati sa bandang Iloilo, yung berde ay 80, itong dilaw ay yung berde ay 60, yung dilaw ay 80. So, malaking diferensya. At saka, masarap ito kasi yung iba, gusto ng iba kasi yung sabaw ay malagkit, malapot. Ito naman, hindi gaano sumasama sa sabaw. Kaya kahit pangapat na init na, ay makon pa rin. Kita mo pa rin at ramdam mo yung kanyang mga binhi, mga buto. Ito namang Kalamismis Gloria, mahaba siya na light green. Kaya para siyang sitaw na mataba. Masarap siya at saka ang daming mamunga. Ang Kalamismis nga pala, halos perennial. Kaya halimbawa, tumanim ka, nagmaliw na, pero pag dating ng tamang panahon, pagka medyo magtatagulan na, sisiblo ulit siya kasi meron siyang tuber. Kaya yun ang kagandahan nitong Kalamismis. Meron din tayong black gram. Black gram naman, siya yung big na munggo, pero hindi siya mungbin. Black gram. Napasama ito dun sa aming trial ng
munggo, ang sarap niya kasi malagkit. So, kung Mm. titingnan mo nga lang, yung kuha niya kasi itim, pero pag tinikman mo naman, napakasarap. Kaya, ginawan din namin ito. Nirelease din namin, maganda, taas ang yield niya. Ang pangalan niya na Pigkit. Kasi sa Ilocano, yun, malagkit siya. Doc Rodel, kayo rin ba nagpapangalan din sa IPB ng inyong mga varieties? Kami rin po, kami rin. Okay po. Pahirapan. Mas mahirap maghanap ng pangalan. At Opo. saka sa sitaw nga, meron kaming tikagan at saka iba pang mga varieties sa sitaw. Bukod doon, ituloy ko na, no? Sige po, Doc Rodel. Go. Meron kaming mga katutubong gulay. Ito, ang mga katutubo pa namin gulay, baka hindi nyo pa narinig, yung lagikway. Ang lagikway, perennial. Kaya maganda siyang tanim sa paligid ng bahay. Lagi kang may talbos. Mas masarap siya para siyang saluyot at amaranth ang kuwan. Yun ang parang counterpart niya. Pero perennial siya. So, pag tinanim mo, tuloy ka nang may pagkukunan. Yun ang kagandahan sa kanya. Meron kaming dalawang variety, itong Glan at saka Sariaya. Yung Glan, medyo pino yung dahon. Ito namang Sariaya, dark green na medyo malapad. Kuwan din siya yung parang sanga-sanga yung dahon, pero mas malapad yung sanga-sanga nitong Sariaya. Masarap siya. Laging pwede siyang sa anumang lutuin. Yung iba, panggata. Sa iba naman, omelette. O kung ano man. At ito sikat naman ito dito sa South. Dito lang sa atin sa Luzon, konti lang ang meron. Itong sa Quezon, yan meron. Itong Glan, maganda to kasi matibay at saka masarap. Bukod doon, meron tayo ng Rosel. Yung Rosel, yung dahon niya, pwede rin pang-asim. Tapos yung kanyang calyx, ay yun yung ginagawang juice o kaya ay jam. Meron tayong dalawang variety, yung pasukin at saka yung Reina. At meron din tayong kalabasa, yung Sonrisa, Luisa at saka Amor. So, mga pangalan parang sino po ba namimili yan? Mga researcher din natin. Kami rin. Kami rin. Ito naman ay yung iba pagbibigay anong tawag dito? Honor, appreciation doon sa mga nakatulong o kaya doon sa mga malapit doon sa nakatulong para ma-recognize naman yung mga contribution. Doc Rodel, meron din kayong mga bagong varieties na nakita ko yung sa Katmon, yan, Baligang. Ito nga. Ayan, sige Doc. Tama kayo. Ito kasi, nabanggit ko kanina, ang dami natin sa germplasm, pero tagal-tagal na, andun pa. Hindi naman, kung sa kuwan ba ano ba yun, pan-display? Kaya, mapansin nyo rin pagka may kuwan, yung anniversary, naka-display doon. Tinatanong, ano yan? So, nangyari, kompleto na naman sa pananaliksik tungkol sa mga katangian ng mga to, ini-release namin para rin mapakinabangan ng iba. Kaya ito nga, Katmon. Ang Katmon, kung kilala nyo, yung ang ganda ng dahon niya, medyo parang lagari yung gilid. Tapos ang bulaklak niya, puti na maganda. Ang bunga niya ay maberde na maasim. Kaya ginagamit siya pang-asim. Ginagamit din sa jam. Pero pwede rin kainin yung bunga na as is. Iba-iba rin. Malawak ang variation nitong Katmon. Maganda nga siyang, pwede siyang pang-landscape at saka, yun nga, mapaprocess at makakain ng ganon din. Tapos itong haggis, baligang, at saka lipote, halos magkakamukha, pero magkakaibang kwento, para siyang kumpul-kumpul na duhat. Ay, tsura niya, ganun po. Tsura niya ay parang kumpul-kumpul na duhat na maliliit. Kaya mataas ang kanyang antioxidant. So, ginagamit siyang juice, ginagamit siyang itong wine, at itong jelly. Kaya ito, magandang mapakinabangan, mapopularize, mapakinabangan, at yung health properties niya, makuha natin. Mas, Doc Rodel, may bago ba kayong dyan? Bagong gumamela, hibiscus? Meron ba tayo? Meron kami. Ang isa itong mariposa. Yung iba ay susunod pa kasi pinapa
maayos pa yung mga papeles. Alam mo, O itong di ba mga tama ba, papeles, Doc Rodel, last year, di ba, merong isang Rosa tama ba ako? Hibiscus pala, sorry. Hibiscus na nirelease din po tayo. Tama ba ako? Last year opo. meron din po. Mm. At meron din iba't ibang bulaklak na ipinapangalan natin sa iba't iba ring mga prominent na kababaihan sa ating Iba-iba yan. Opo nga po, society, yan. no? Tama kayo. Oo. Kaya ngayon, nagsiselos daw yung mga lalaki. Bakit naman puro babae? Kaya meron din kaming plano para naman sa mga sikat na lalaki. Ano, bulaklak po ba yan? Puno? Yan nga, pinag-uusapan pa. Mahirap naman yata akong bulaklak, no? Oo nga Kaya naman. ang balak, mga foliage plant. Ano yun, Doc? Ano yung Yung mga natin? foliage natin, Yun ang ano naman. pinag-uusapan pa rin, ano yung karapat-dapat? Na ang balak din natin, mga katutubo. Yung hindi, para naman mabigyan natin ng appreciation, tamang halaga itong ating mga katutubong halaman. Okay, Doc Rodel, medyo kulang tayo sa time. Siguro maghingi tayo ng update pa sa inyo sa mga susunod pa nating episode. Pero gusto ko lang po malaman, Doc Rodel, napakarami nating ginagawa. Sabi nga, research pa more. Ang dami nating dinedevelop. Pero ang isa sa mga issue, kumbaga, o concern natin is commercialization and utilization ng mga technologies natin, mga varieties natin. So ano po yung mga ginagawang hakbang ngayon ng IPB na para talagang magamit ito or kumbaga ma-utilize para sa atin pong kaunlaran? No, paano po ginagawa ng IPB for this po? Maraming salamat ulit doon. So meron nga po tayo ng National Seed Foundation. So sa pamamagitan noon, commercialize natin yung ating mga varieties. At meron tayong business office, kaya yung commercialize natin yung snap hydroponics. At kasama na rin yung corn grits kasi naging popular din yung corn grits doon sa para sa medyo sweet yung yung buhay. Uy, Doc Rodel, natikman ko yan kasi na-feature namin ang yung rice corn blend nung sa isang programa namin dito sa Laguna. So, sa inyo rin po pala yun, corn grits, no, sa IPB. Corn grits. So yun, commercialize namin at itong inaayos din namin ay yung iba gusto rin lang magbenta. Edi iimbitahan namin na mag-dealer sila, dealer ng snap, dealer nitong corn grits, dealer nitong mga varieties namin. Kaya kasama na rin dyan, collaboration natin dito sa DA kasi sila yung mas maraming paraan para ma-commercialize to. Kaya meron tayong mga proposals, kuha na rin. Ito'y suggestion na rin ni Secretary Dar na i-upscale natin yung production nitong ating mga technologies. Kaya yun, inayos namin yung mga proposals na para rin yung iba-ibang region makatulong doon sa pagpapadami nitong itong mga varieties. Hindi lang tayo. At ma-commercialize nga. Bukod doon sige po, go po. Bukod doon ay matulungan din sila sa tamang paraan ng mga technologies na to, production, at saka iba pa. Yun po. Doc Rodel, last question na po siguro. Nitong last June, no, nabasa ko kayo po ay nag-conduct din ng virtual anniversary, parang virtual graduation lang po, no? Ika-45 taon ng pagkakatatag ng IPB. So siguro po, briefly share ano po ang plano o ano po ang direksyong tinatahak ngayon ng IPB given our situation, given our issues sa pandemic, for food and health security. Ano po ang vision ng IPB sa mga darating na taon? Salamat po. Ito nga, yung dahil konti lang yung ating oras sa opisina, kaya mga nakaupo, kaya kalimitan, mga meeting. Kaya kanina lang, nagkaroon kami ng meeting kasama yung ating mga tawag namin, mga legends. So sila nakakatulong doon sa mga pag-vision, sa mga plano. At ang isang napagbigyan nga ng pansin, itong ating germplasm. Kaya dapat ay ma-duplicate natin yung germplasm, hindi lang dito sa Luzon, kundi hanggang sa Mindanao. Para yung kasiguraduhan doon sa ating genetic resources, maayos natin at yun nga, mapapakinabangan natin sa mga susunod na panahon. So bukod doon, kung titingnan natin, ang ating food system nagbabago din.
kasi pag-advance ng ating mga technology. Kaya tinitingnan natin na the spectrum yan mula doon sa natural, tawag ko nga yung bukod doon sa organic, meron tayong permaculture, natural, yung sa labas. And then meron na tayong mga high-tech, yung mga precision agriculture, and then sa urban meron tayo nito ng hydroponics at saka itong indoor farming. Kaya lahat ng to, kailangan niya ng mga varieties, crops din, iba-ibang crops. Hindi lang yung mga traditional natin na alam ngayon ng mga halaman, kundi dahil nga dito sa ating John Plaza, baka mangailangan tayo ng mga iba pang mga halaman, ibang varieties, hindi lang para sa pagkain, kundi para rin nga sa gamot, para rin sa nutraceutical properties nila. At saka itong kanina lumabas din, may pag-asa rin tayo doon sa manufacturing. Kasi itong 3D printing ay dahan-dahang umuusad. At saka yan ay from tabletop, magiging malakihan na yan. Kailangan pala nila ng mga magagandang ingredients, sangkap para dito sa 3D printing. Ang isang napagtuunan ng pansin ay itong abaka na makakatulong, mapapaganda yung properties ng plastic. So yung isa naming pagtutuunan, hindi lang yung abaka, pati yung ibang mga pwede sa manufacturing. Kasama na rin dyan ang cosmetics at saka yun yung other food sources. Isa kasing magandang market natin, bukod doon sa direct na food sources, ay itong sa cosmetics, nauso itong natural ingredients ng cosmetics at isang Pilipinas sa maganda palang mag-supply ng mga ito. Kaya yun, yung iba-ibang food system at saka yung iba-ibang production area, so sa field, tapos itong peri-urban and then urban. At dito naman sa mga urban areas, bukod dito sa binanggit natin, kailangan din natin na ma-strategize na katagalan yan, ang inputs natin magiging problema. Kaya ang isang maganda yung circular system na walang nasasayang. Kaya 'di ba problema natin itong mga basura. So kung maayos natin yan, hindi na sila basura. Magagamit na natin sa mga production system. Rodel, siguro alam mo, medyo kulang tayo sa time, pero pwede ba tayong mag-part 2, Doc Rodel, sa inyong Sige mga po. activities sa IPB? Kasi Sige po. I think may mga ilang technologies pa na pwede nating i-share sa public at mga impormasyon. Kasi ngayon lang po ako nagiging aware na may mga ganito pala na ginagawang IPB in terms of commercialization and utilization. Pwede ba namin kayong ma-invite ulit? Part 2 tayo, Doc Magirang. Sige po. Opo. Ayan. Sige po. Yun po. Maraming salamat. At kung nga pala, binabati ka na yung mga fans. Sige po, go po. One daw. Go po. Pagbati sa'yo sa pag-graduate sa MS. Oy, salamat po. Salamat. Thank you po. Marami kang fans. So yun po, maraming salamat at sa pag-imbita at pagbibigay ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyong programa. Salamat po. Ayan po si Doc Rodel Maghirang, ang Director ng Institute of Plant Breeding ng UP Los Baños. Siguro ma-invite po natin siya next time kasi napakarami pa natin pwedeng i-share, no, na dapat ay na-ipopromote, na i-communicate natin sa public na makatulong po sa ating local and syempre sa national development. Short break lang po tayo. Syempre, meron pa tayong isang segment at alam kong excited na rin po yung mga nag-aabang sa ating guest. Magbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB.
Ako si Eugene Laganina, second year college, scholar ng bayan mula sa University of the Philippines, College of Human Kinetics. Radio DZLB is calling for public service announcements. If your college or organization has any public service related announcements you'd like us to post, you can email them at dzlb@devcom.edu.ph. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Batiin mo muna natin ang mga nanonood sa atin ng live. Siyempre, nandiyan ang ating kasamahan na si Sir Chico at sila Cez Abagad, Biggie, Kevin Amante, Christian J, Fe Gutierrez, Gian Garma, Teya Araneta, Chris Kalamlam, and Jason Labramonte. At ang mga kasama natin kanina nga ay na-feature natin ang Institute of Plant Breeding. So hindi ko na patatagalin pa. Pumasok na tayo sa last segment natin na inaabangan ng ating mga isko at iska, ang Tatak UPLB. Ayan, alamin natin kung may maririnig tayong aso ngayon, pero alam ko may bago na siyang pwesto. Ang ating kasamahan mula sa Office of Alumni Relations, Polly. Magandang hapon, RJ! Wow, may bagong background. Maiba naman, para naman iba naman yung nakikita nila, di ba? Okay, So, pakilala magandang- muna ang ating, sige, mag-greet ka muna ang ating guest. Ngayon, RJ, may bago na naman tayong kasama na isang tatak UPLB. Actually, isa siya sa mga nakatanggap ng Most Outstanding Intern ng Knowledge Channel. Wow. So, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Halika't kilalanin po natin si Margarite S. Igkasan. Hello, Majet! Ayan. Naka-mute ata. Sorry po. Ayan. Good afternoon Si po. Majet. Kumusta, Majet? Okay naman po. Very, very much okay. Kayo po. Salamat po sa pag-imbita. Okay. Actually, makakasabay mo sa pag-graduate ngayon sa virtual graduation si RJ. So, congrats sa inyong dalawa. Yay! Thank you po. May bonus ba yan? Bonus na palakpak para sa iyo. Okay. Anyway, puntahan na natin, kilalanin natin si Majet, RJ. So, alamin muna natin kung ano ba yung course na kinuha ni Majet at may nag-inspire ba sa kanya to get this course at may connection ba ito kung bakit UPLB ang pinili niya na campus. So, Majet? Ayan. Yes po. So, graduate po ako ng Development Communication and wala naman pong nag-inspire sa akin to take this course dahil journalism kid po ako nung high school and dito ako sa Los Baños. So, parang ever since high school, naging dream course ko na po talaga si DevCom. Wow. So, alam niya talaga yung DevCom, no? Hindi ko ata Yes. naging estudyante si Majet eh. Hindi po, sayang. Majet, ano bang pwede mo bang i-share sa amin yung iyong typical student life o student day? Ano bang pinagkakaabalahan mo nitong mga huling semestre mo sa campus? Sa mga huling semester po, actually nag-extend po ako for a SEM to take education units. So yeah, from DevCom, nag-dream ako maging teacher. So yeah, papasok po ng klase and I was blessed enough para makasama ko yung mga friends ko throughout my major courses. So madalas naman hindi lonely sa klase. And then nag-student assistant din po ako sa Department of Development Journalism. So most of my time, usually nandun po ako sa newsroom kasama yung mga prof ng DDJ. So, Ayan, hello sa DDJ sorority, no? hello po. At kay Kadi. Hello, shout out kay Kadi. Oo, at saka alam mo ba, RJ, etong curriculum ni na Majet sa DevCom, siya na yung isa dun sa mga general na yung Generalist. curriculum. So, wala na silang major, katulad natin, no? Anyway, Ano bang major mo, Polly? ako major ko, EdCom eh.
Ikaw nasa kabila ka eh, di Oo, ba? broad talaga. Combrod. Combrod. Kaya yun. So, Majed, pag-usapan na lang natin kung ano yung electives mo na kinuha mo at saka bakit yun yung kinuha mong electives. Mhm. Ayun po. So, as I mentioned before, yung tinik ko pong electives mostly ay education. Because nag-Sunday school teacher po ako sa church namin. So, I thought education would really help. And then, later on, naging full-on passion na siya. And then, yung mga technical electives ko po, heavily related sa rural economics, pati sa environmental science. So, ayun po, pumunta rin po ako ng mga forestry. So, a little bit of everything. Mostly na-enjoy ko po yung sa environment part kasi ayun, bukod po sa education, very much in na in ako sa save the environment, ganun. To the point na pag magtatanong ako sa prof ko kung pwede sa scratch paper ipiprint yung output just to save paper. Pero yes, ayun po. O, di ba, Okay. RJ? Ano pa ba? Isa pa pala, may mga challenges ka bang na-experience nung estudyante ka? At saka paano mo to, nalagpasan? Challenges po. So, for me, yung biggest challenge ko po parang every sem halos. Kasi pag DevCom ka, usually expected sa'yo magaling magsulat. And then, nagkakaroon nga po ako ng slight recognition, thank you Lord, na magaling daw ako magsulat. Pero for some reason, bawat na dumadating yung major subjects namin, nagkakaroon talaga minsan ng palya na parang ilang beses pinaparevise ng prof, yung article, or talagang hindi worthy. Nagkaroon pa ako ng isang time na munti ka na talagang bumagsak sa isang journalism na journalism course. Pero, Ano kayang course yun, Majet? Sinong teacher mo doon? DevCom 125. Ay, nako, sinabi niya. Ayun po. Pero, na-overcome ko yun. Talagang in-instill ko na lang din sa utak ko na hindi ka always magaling. So, dapat very much open ka into learning. Kasi, yung failures mo, opportunity talaga siya for learning. And feeling ko, yun din yung binibigay na lesson sa akin ni Lord na every time na magkakaroon ka ng failure, ayun, aangat naman din sa susunod na semestre. Oo, tama Wow. yan. At least marami kang natututunan, di ba? Hindi lang yung mga lessons sa klase, pati lessons in life, kumbaga. Siguro- So, puntahan naman natin to favorite na favorite ko eh. Ano yung favorite Ano yan? spot mo dito sa Oo nga. sa UPLB? Di ba? Ano yung favorite spot mo sa UPLB at bakit ito yung naging favorite mo? Favorite? Siguro meron akong dalawa na favorite. Sige, go lang. Una, newsroom sa DevCom. Ayun, naging safe space ko talaga siya. Nandun yung mga prof na nakasama ko. And siguro kapag sa lahat ng kapihan dito sa UPLB. Lahat ng Usually, kopya talaga. so like Hebrews, gano'n. Kasi doon kami tumatambay usually ng friends ko. Kunyari, nag-aaral. Ako yung safe space ko, best yung yung honesty store ni Tito Ding. Yes! Tama. Tama. siguro- Na-miss ko na yun. Oo Hi, nga. Tito Ding! Shout out kay Tito Ding. Siguro right now, dako naman tayo sa galing, no? Galing UPLB. Oo. Kasi si Majet ay nagpamalas talaga ng husay at talino, no? Sa Knowledge Channel. Pwede mo bang i-share sa amin yung experience mo doon? Kwento ka Ayun. ng konti. Ay, sige po. So, naging part po ako ng Department of Marketing Communications. And then, ayun po, na-bless din po ako para maging type of team leader para dun sa group of interns na yun. So, I worked with 9 amazing interns. 2 from UPLB din po. So, meron po akong batchmates doon. And a few from Trinity University of Asia. Yun po mostly. And then, iAcademy. So, yun po yung mga work ko. And then, usually nag-write po talaga kami ng maraming articles kasi we want the website and the social media pages to be active for donations and for publicity purposes na rin po. Pero we also did a few marketing strategies for fundraisers. Nagkaroon din po kami ng school visits para i-promote yung bago naming show
well, bago pa po siya, noong 2018, Estudyante PID, it's high school level show to share sa mga students something about economics. So, ganun po. Paano ka ba nakapasok sa Knowledge Channel? Ang system po kasi ni DevCom sa internship ay maglilist po sila ng companies that we can apply for, tapos meron pong mga slots given din. So, meron lang pong 3 slots allotted for Knowledge Channel, and buti na lang po, nakakuha ako ng slots sa Knowledge Channel. And then, interview process, tapos ayun po, on the spot, nasabihan na po ako na hired na, and then next week, start na daw po yung Wow, ang galing. Oo, So, Majet, siguro pwede mo i-share, Majet, kasi of course, nag-aagawan kayo sa spots sa Knowledge Channel, for example, sa internship. Meron bang kang ginawa? Ikaw ba ay nag-rain dance? Ano bang ginagawa mo para ikaw ang mapili? I mean, tips siguro sa mga mag-i-intern ngayong darating din na semestre, paano ka mapipili sa gusto mong agency na mag-internship? Ayun po. So, syempre, unang-una, prayer. So, talaga nananalig yung faith mo to pray for that company. Pero for a few practical tips, siguro talagang kilalanin yung company. Para, kasi magkakaroon din po talaga ng times na mag-a-apply ka for a lot of companies, internship and work-wise. Tapos, hindi po dapat pwede na iisa lang ang template sa pagsusulat ng mga application letter. And for us na development communication, meron kaming portfolio of our outputs na binibigay. So, unang-una dapat kilalanin nyo po muna yung company na pag-a-applyan nyo, and then i-cater or parang yung style ng writing nyo and yung laman ng mga output nyo dapat swak na swak dun sa hinahanap nila na job position. Hindi nyo pwedeng basta ilagay, kunyari, ang dami-dami yung organizations, ang dami yung affiliations, ang dami yung skills, ilalagay nyo dun lahat. No, maraming nag-a-apply sa kanila. So, for you to stand out, dapat yung application na ibibigay nyo ay swak na talaga sa hinahanap nila. Oh, maganda yung mga tips ni Majet. Talagang kayang-kaya ng mga estudyante natin na sundan yun. So, Majet, balikan lang natin di ba nga most outstanding intern ka sa Knowledge Channel? Isa sa most outstanding. Pwede mo bang ikwento yung ang kwento behind that award? Tapos balita kasi namin ikaw din ay nag-speech during the awarding ceremony. So pwede mo bang bigyan kami ng Yes, preview? po. So, Or Kala ko, pwede mo ba ulitin yung speech mo? Or Medyo baka mahaba po. baka tandaan niya yung highlight ng speech niya. Oo, pwede. Pwede yun. Ayun po. Actually, hindi po ako aware na most outstanding intern po nung hanggang nandun na ako sa mismong event. Parang tinawagan lang po ako a few days prior. Nagsabi lang po sila if pwede daw akong magbigay ng response speech in behalf of the intern. So parang akala ko representative lang ako. But still, very big honor para makapag-speech man lang. And then, ayun po, nakaupo na kami doon, and then biglang nagtatawag ng most outstanding intern. So next thing I knew, 5 seconds later, nandun na po ako sa stage receiving this amazing award. Wow. Thank you, Lord po talaga. Pero ayun, 5 interns po kami from different departments. So merong animation, merong IT, merong research, merong transmedia. Tapos ayun po, yung akin po ay marketing communications if I'm not mistaken dun sa ibang department. Okay. And then, ayun po, further response speech naman, talagang hinighlight ko na nag-thank you ako sa Knowledge Channel kasi it really is an amazing company. Kasi biruin niyo po yun, parang how often do you hear na merong company na celebrate sila to this grand celebration of graduation of interns. Kasi talagang nasa loob pa kami ng isang magandang hall. We were all dressed so parang very formally, tapos may food and everything, tapos may speeches from amazing people. So nag-thank you po ako doon, and then just a reminder then for the other interns na whatever work that we were involved in, si Knowledge Channel kasi nagpatikim sila ng hindi lang real world sa work, but at the same time, pinakita talaga nila yung situation kung bakit nga ba ginagawa to ni Knowledge Channel in the first place. So, yun lang naman. Napakagandang experience, no? For an Yes, intern. po. Yes, Napakagandang experience nun. So, puntahan naman natin ngayon yung Majet, yung paghahanap mo ng work.
Kasi 'di ba, naghanap ka ng work during this time na nasaktuhan, nag-quarantine. So, pwede mo ba kaming kwentuhan para na rin sa mga fresh grads natin na nakikinig, baka may makuha din silang tips paano sila maghahanap ng trabaho ngayon? Yes po. Ayun. So currently po nag-work po ako sa Concentrix as an associate specialist for client success management. So something related with data sciences and quality checks ng surveys nila. Very weird itong application process na to kasi akala ko it may be just parang parehas lang nung intern days. Pero dahil nasa gitna tayo ng pandemic, everything was online. So, sa paghahanap ng work, online din. Sa pagbibigay ng application, online din. Sa onboarding process, online din. Lahat. So, never pa akong naka-apak dun sa mismong kumpanya. Hindi ko man lang nasilayan yung itsura ng building. Pero, ayun. A few tips na lang siguro. We are so blessed and privileged na some of us, we have internet access. So, I really urge you to utilize that. Kasi kahit na hindi kayo DevCom graduate or hindi kayo naghahanap ng writer position, ang dami talagang naghahanap ng mga nagtatrabaho ngayon. So, ang daming job openings dyan. So, talagang pasipagan lang, bisitahin nyo lahat ng job hiring sites. And then, meron talagang lilitaw dyan. And then, a tip din, kasi sobrang hirap ipakita yung pleasing personality online. Wow. Oo, di ba? Ayun. Kailangan Tama. ng pleasing personality. Ayun, so talagang super duper practice kung paano nyo maipapakita lang na good for hire na kayo through online means, kasi lahat talaga yan magiging Zoom meetings or Google Meet, mga ganon. Siguro, Ang swerte din ni Majet kasi nakahanap siya ng work despite, Agad, no? di ba? Despite this time. Oh. So, RJ, ano yun? Medyo kulang na tayo sa time. Baka pwedeng pumasok na tayo sa inaabangan kong part bago natin pakawalan si Majet. O sige, Majet. Ito na yung isa sa mga, nung sinimulan kasi namin to, lagi nang nire-request So, welcome. Nagpa-fast talk tayo. Okay LB po. style. Ready ka ba? Kakayanin LB po, style. kakayanin. Sige. Kaya yan. O sige, ready? Ready ka na ba, Majet? Okay. Yes po, ready So, po. Toga, sablay. Sablay. Maulan, maaraw. Maulan. Radyo, TV. TV. Acting, drawing. Acting, yeah. Proven o isaw. Yun! Isaw! Multiple choice or essay. Essay. Wow. Freedom Park, Carabao Park. Carabao Park. Kasi ang lapit Raimundo sa Gate, DevCom. UPLB Gate. Raimundo Gate. Lights on, lights off. Wow! Lights on. Mag-aral po tayo ng mabuti. Yun! Tama. So, please describe Good yourself. lighting. Majet, please describe yourself in 3 adjectives. 3 adjectives. Faithful, extrovert, and spontaneous. Ano ang hashtag ng buhay mo ngayon, Majet? Hashtag, your mic is on mute. So, Majet, ito na lang request ko. Pwede ba sabihin mo, ako si blank at tatak UPLB ako. Okay po. Ako si Majet at tatak UPLB ako. Yan! So, maraming salamat, Majet. Pinaunlakan mo kami. Maraming Alam mo salamat ba, din RJ, magtatrabaho pa siya ngayon. Mag-i-in pa siya okay. ngayon. So, marami talagang salamat sa panahon na binigay mo sa amin, Majet. So, And congratulations congratulations, ah. ulit. Maraming Congratulations. salamat po. Thank you Thank po. you so much. So, RJ, sana Go, Bonnie. marami tayong na-inspire sa kwento ni Majet. Kasi, syempre, nakakalungkot talaga yung wala kang mapuntahang company ngayon. Through online talaga lahat, katulad ng sinabi ni Majet. So, Correct. kung talagang porsigido, makakahanap ka talaga ng way para magkaroon ng kita sa panahon ngayon, di ba? Correct. So, ikaw ba, RJ, pwede ka bang mag-share ng iyong shout out for the weekend? Or anything na gusto mong ipapasalamat?
Well, nagpapasalamat tayo. Siyempre, gagraduate tayo, no? Kahit virtual graduation Congratulations! tayo tomorrow. Salamat sa Lord. Ayan, sabi nga ni Majet. Siguro, ano lang, lagi natin narinig, fighting lang, no? And ano bang pwede kong hashtag? Hashtag I will survive. Oh, para Yes. kanta lang. Hashtag, Oo, ikaw ba, tama. Polly? Ano bang Ako, hashtag mo? thankful ako. Siyempre, thankful ako. May trabaho ako. Kahit work from home, thankful. Fighting pa rin din. At saka, salamat sa Lord kasi kahit papano, lahat ng kapamilya ko ay okay. So, I'm praying na lahat ng nanonood, lahat ng okay ang pamilya nyo. So, bago tayo magtapos, RJ, gusto ko lang uling balikan. Baka gustong bumili ng sablay ng mga nanonood. Pwedeng-pwede na po kayong umorder ng sablay online. So, kailangan lang po ay pwede kayong mag-inquire o pwedeng i-contact ang UPLB Alumni Association sa pamamagitan ng kanilang email address, which is aa.uplb@gmail.com. O kaya pwede nyo silang tawagan or i-text sa kanilang mobile numbers sa 0917-336-2528 o kaya sa 0947-605-4418. So, yan. Kung gusto nyo silang i-message, meron din po silang Facebook. Hanapin nyo lang po ang UPLB Alumni Association. Gusto niyo po ng discount, hanapin niyo po si Polly. Oh no! Baka makaltasan ako. Anyway, RJ, baka merong kakilala na gustong itampok. Yung mga nanonood ngayon, baka may gusto silang itampok na UPLB alumni natin na pwede nating i-guest dito sa Tatak UPLB. Mag-message lang po kayo below sa amin or kaya sa DCLB Tinig ng Kaunlaran para itampok namin sila sa ating mga susunod na mga episodes. So, yun. Maraming salamat, RJ. Maraming Thank salamat you, din po Polly. sa lahat ng nanonood ng Galing UPLB. Ayan, at narinig po natin si Polly sa ating Tatak UPLB at kulang na tayo sa oras, no? Actually, nag-overtime po tayo. Siguro ilang pagbati lamang kay Lisa Condino na nanonood sa atin sa Galing UPLB at si Nina Sheris Desagun na nanonood po sa atin. Na patuloy po kayong tumutok kasi every Friday, mga bagong usapan, bagong balita ang atin pong sinishare sa atin pong programa. And happy anniversary sa EdComics, no? Kung hindi po nila like ang kanilang page, no, ng EdComics, please like and follow that page kung saan nagbibigay din po sila ng mga impormasyon na kailangan po ng ating mga kababayan. Yan po, EdComics. At dito na nga po nagtatapos ang ating pong programa. At syempre, shout out and congratulations sa UPLB Class of 2020. Reminder po, ang ating virtual graduation ay tomorrow, 9 a.m. At sa ngalan nga po ng bumubuo ng ating pong programa mula sa UPLB College of Development Communication, Office of Public Relations at Office of Alumni Relations. Maraming salamat po. Tambay ulit tayo next Friday, 5 p.m. dito sa programang Hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Happy weekend po! Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB.